tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating mga gawa. halina, halina sa mundo ng halaga. Bawat bata rito, laging masaya. Maging magalang, maging matapat, pagmamahal sa kapwa, ibigay ng sapat. Isa pa! Maging magalang, maging matapat. Values Education 10, pansariling gampanin sa mga isyung panlipunan. Sa paglalaro, May kalarong kalaro, huwag makikipag-away. huwag maging lilo, Kung may nagkamali, marunong mag- May pakialam ka ba? Habang nag-i-scroll ka ba sa TikTok o Facebook, may napansin ka bang mga post tungkol sa kahirapan, issue sa kalikasan o edukasyon? Ang mga yan ay tinatawag nating isyung panlipunan. Madaling sabihin na problema ng gobyerno yan. Pero ang totoo, bilang bahagi ng lipunan, may malaki tayong gampanin para maging solusyon at magdulot ng pagbabago sa ating komunidad. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na wastong paraan kung paano natin matutupad ito. Una, pagkakaroon ng sapat na kaalaman. Bago tayo makatulong, kailangan muna nating maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari. Hindi sapat yung narinig mo lang sa tabi-tabi. Magbasa tayo, manood ng balita, at makinig sa mga talakayan. Ang taong may alam, hindi madaling maloko. Pagsasagawa ng pananaliksik. Bakit nga ba may baha tuwing umuulan? Ano ang sanhi ng trapiko? Sa tulong ng masusing pananaliksik gamit ang mga tamang datos at estadistika, mas madali tayong makakaisip ng epektibong solusyon dahil alam natin ang pinakaugat ng problema. Paggamit ng boses. Sobrang halaga ng opinyon mo. Sa pamamagitan ng pagsusulat, pagsasalita o sumali sa mga talakayan, maaari tayong magbigay ng mga konstruktibong suhestyon. Huwag tayong matakot magpahayag dahil ang boses mo ay bahagi ng pagpapasya ng lipunan. Pakikipagtulungan. Sabi nga nila, no man is an island. Hindi mo kailangang solohin ang problema ng mundo. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga naapektuhan ng mga issue at paglahok sa mga proyektong pangkapakanan sa inyong barangay o paaralan, mas madali nating mapagtatagumpayan ang mga hamon. Paggamit ng teknolohiya. Ang internet at social media ay napakalakas na kasangkapan ngayon, imbes na gamitin lang ito sa walang kabuluhang bagay. Bakit hindi natin ito gamitin upang magbahagi ng tamang impormasyon at magpalaganap ng kamalayan sa mas maraming tao? Pagsasagawa ng pagbabago sa sarili. Ang pagbabago ay palaging nagsisimula sa ating sarili, sa pamamagitan ng pagiging mas mabuting mamamayan at pagpapakita ng makatarungang pag-uugali, maaari tayong maging inspirasyon sa iba upang gumawa rin ng mabuti. Ang pagbabago Ang pagbabago sa komunidad ay nagmumula sa bawat isa sa atin. Bago matapos ang video na ito, may tanong ako sa inyo. Sa 6 na paraang binanggit ko, alin ang sa tingin mo ay pinakamadali mong magagawa simula ngayon? Tayahin natin ang ating sarili. Tukuyin kung aling paraan ng pagtupad sa gampanin ang inilalarawan sa bawat sitwasyon.
Si Maria ay aktibong nakikibahagi sa pag-oorganisa ng relief drive ng kanilang barangay para sa mga biktima ng baha. Bago mag-post si Juan tungkol sa isang issue sa Facebook, sinisiguro muna niya na galing ito sa isang lehitimong ahensya ng balita. Sumulat ng isang petisyon o bukas na liham ang mga mag-aaral sa kanilang principal upang magkaroon ng mas ligtas na mga banyo sa paaralan. Gumagawa ng isang pag-aaral ang grupo ni na Elena tungkol sa dahilan kung bakit marami ang nagtatapon ng basura sa ilog ng kanilang komunidad. Nagpasya si Pedro na simulan sa kanyang sarili ang hindi pagre-react ng masama o pambubula sa mga post ng kanyang mga kaeskwela. Tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating